Direk, kamusta si Sen Aimee after nung rally? After nung rally, pagkatapos, pinuntahan siya ni Mayor Baste. Niyakap siya tapos parang niyakap siya tapos binulungan daw siya ng sorry, manang, sorry. Tapos nagsusorry din si Senator Aimee sa kanya. Ako din, sorry kung nasasaktan ang kapatid mo sa pangyayaring ito. Tayo ay nagmamahal na kapatid lamang. Ikaw kay Sara, ako naman kay Bongbong hanggat maaari. Gusto mo ligtas si Sara hanggat maaari. Gusto ko din sa kapatid ko. Tayo ay nandito naman para sa kanila. Naiintindihan kita yung bugso ng damdamin mo. Tapos sabi daw ni Baste, pero po sincere po ako dun sa sinabi ko. Dito na kasi si Direk Daryl. Ayan, pachikahin na natin. Sige po. Welcome po. Okay. Thank you, Pedro. Enrico, kapit ka lang dyan, Enrico, ha? Hi, Direk. Hi, tangina sa TikTok ako. Di ba yung kakasya ng sarili mo, Direk? Gawa ka ng account. Yak, ayoko. Si Senator Aimee, sabi ni Senator Aimee, I love TikTok. TikTok is so stupid. I love it. Actually true. Which is true. Di ba nakakaliw talaga dito sa TikTok? Ayun. Anyways, super saglit lang to. Nag-usap kami ni Senator Aimee kanina. Diyos ko. Yung statement ng COMELEC, hindi ko naabutan kung anong discussion nyo about it. But Senator Aimee is not completely happy with it. And so is Digong. Ang statement kasi ng COMELEC was, hindi na muna kami tatanggap ng pirma. Aayusin muna namin ang teknikalidad ang teknikalidad, ang mga pamantayan, at kapag paniwala na ang mga pirma. So, ibig sabihin, hindi nila yon pinapatay. Yes. No? Hindi nila yung pinapatay. Si Senator Aimee, meron siyang Senate hearing tomorrow. May Senate hearing siya tomorrow. Kasi, di ba, itong pinsan niya, sabi, prove it, nung sinabi ni Aimee na sa kanya galing yung 20 million per district. Sabi niya, galing sa opisina ni Martin Romualdez yon. Sabi ni Martin Romualdez, prove it. So tomorrow there's a hearing and senators gonna prove it. But, since the president will be going to Vietnam, siguro naisip nito mga nandoon na, pahupain muna natin tong na to. So siguro pinag-release nila yung COMELEC ng ganyang ka-stupid na statement. Tapos, etong mga tatanga-tangang co-senators ni Senator Aimee, sinasabihan siya na wag nang mag-hearing bukas. Bakit? Ang tanga-tanga. Sobra. Ako, sorry. Actually, Direk, ako sa totoo lang ha, ako kaputahan yung statement ni COMELEC Chair Garcia. Bakit kanyo? Sabi niya kasi wala pa raw kasing rules na kunwari yung pagpa-process daw kapag nagkaroon ng bayaran sa pirma, ganyan-ganyan. So parang yung rules daw on withdrawal, ganyan-ganyan. So gagawa muna sila ng rules para masettle itong mga to before nilang ituloy. Ang sa akin, gagawa kayo ng rules, baka mamaya ang gagawin ninyo, pahirapan nyo yung mga tao kung paano mag-withdraw ng pirma nila. Actually, Direk. Wait lang. Sabihin ko muna yung point ni Senator Aimee before siya mag-hearing later. Parang hindi ko alam kung anong oras yung hearing niya eh. Pero Arel kasi will be going there. Arel is one of my staff. Ngayon, hindi man lang sinabi doon kung yung mga natanggap nilang pirma, ano nangyari doon? Counted pa ba yun? Walang ganon. So, ibig sabihin, ito namang si Senate President Mig Zubiri, sobrang gullible. It's a good news, it's a breakthrough. Ano ba to? Wala bang common sense sa bukid nun? Hindi ko naiintindihan kung anong-ano na. Hindi ko Direk, ito na nga ang problema ko, Direk. Ako tong normal na tao ha, nung napanood ko kanina sa news, sa Channel 7, yung sinabi nung COMELEC, kinabahan ako. Kasi parang, wala pa sa rules. Baka mamaya ilagay nyo, gagawa kayo ng rules, lang ilagay nyo doon. Kahit nagkabayaran, counted na yan. Exactly. That's the point. That's the point of Senator Aimee. Nilang mag-withdraw yung mga tao ng signature. Remember, COMELEC Chair already gave an instruction on how to withdraw signatures.
Baka mamaya naka-receive sila ng sandamakmak na request ng withdrawal. Kaya nila, wait lang. Diba? Hindi. Ano yan, sa basa namin dyan, kasi wala si President, syempre hindi naman pwedeng nagkakagulo, wala siya. So pacify muna yan. Dapat hindi bilin yan ng mga senators. Ngayon sila magpakilala na hindi sila pwede basa-basa burahin. Hindi yung, Diyos ko, ewan ko ba? Ewan ko ba dyan kay ano? Alam mo si Senator Mig Zubiri, superior ng tatay ko yan sa Arnis, sa buong Pilipinas. Parang gusto ko nang gamitin yung Arnis. Kasi tatay ko DepEd Region 3 sports supervisor ng buong Region 3 nung hindi pa retired. Yan ang kasama niya si Senator Mig Zubiri. Oh my God. Sabi ko, ano ba naman pa yung ba't naman ganyan? Direk, nagpapalarong pambansa si tatay mo? Arnis. Oh my God, baka magkasama ng tatay ko, Direk! Tsaka sa sepak takraw. Oh my God, shit. Tapos biglang ako bato ng Major at saka Jackstone ng nilalaro. Kausapin ko nga si Tito. Kakusapin ko si Tito pag nagkita kami, I'm pretty sure nagsama sila ng tatay ko kasi walang absent ang tatay ko sa palarong pambansa. Tapos mga Region 3, magkakasama yan parati sa tatay ko. Oo. Yeah, oo nga no. Anyways, Anyway, back to the issue. So pagdating ni Senator Amy sa Senate kanina, halos lahat ng mga senador doon, maliban kay Cheese Escudero, lahat daw sila, parang hindi na natin kailangang mag-hearing bukas. Kasi ano pang i-hearing natin anong tawag dito? Sinuspend na ng COMELEC yung pagkuha ng pirma. Sabi ni Senator, patingin ako ng statement, tsaka paano nila sinabi yung suspended? Suspended, hindi nila nilibing, sabi ni Senator Amy. Sabi naman nila, ayoko na magbanggit ko sinong mga senador, basta kitang-kita naman na parang akala ni Senator Mig Zubiri nanalo na. Alam mo yung gano'n? Ako nga, hindi ako tapos ng law. Alam ko kung anong ginagawa. Kaya nga maraming galit ngayon kasi sobrang obvious at okay lang sa kanila yung halatang nantatanga sila. So ngayon, tomorrow, ipupurso ni Senator Amy yung hearing niya na sa pagdinig nitong pagsusuhol sa PI. So, eto hindi ko naiintindihan. Alam mo naman, syempre, yung totoong nagpapatakbo ng bansang to, ang gusto niyan sige, better to give the light to Migs than to Amy. May mga ganyan-ganyan yan. So, sabi ko kay Senator Amy, ituloy niya yung hearing niya, tapos parinig niya sa mga tao na totoong binayaran. Kasi di ba sabi ni MR, speculations lang daw yun, marites lang daw yun. So, si Senator, ipoprove niya talaga tomorrow. Buti na lang si Senator, true to her word. Oo, silang dalawa lang yata ni Cheese ang talagang, higil ng higil. How about Joel? Sorry? How about Joel Villanueva? Diba sa kanina sa press ko ni Senate President Migs, katabi niya si Senator Lauren at si Senator Joel, it's as if they won an Olympic already. Oh my God. Diba, parang nag-Olympics na sila doon, na tatlo sila doon, parang ang laking achievement na ipopostpone muna. Paano kung biglang i-go yan? Hindi na nila maaapula yan. Oo, actually, direct sana ma-influence ni Madam Amy yung mga kapwa senator niya na ito yung time para talagang ilabas nila habang tahimik yung COMELEC. You know what, Miss Laika, ganito yan. Ako matagal na akong kampanyador ng mga senador and I don't deny it. Ako talaga I campaign, I am being commissioned by some senators to campaign for them since 2016. So ngayon, alam ko yan. Ganito yan. Yung ibang senador, last term na nila. So naghahanap sila ng appointment. Yung ibang senador, tatakbo ulit ang makinarya ng administrasyon. Yeah. So expect nyo na si Senator Amy lang talaga magbubunga nga kasi aside from being a senator, kaya niya talagang kotong-kotongan tong mga kamag-anak niyang alam niya ang likaw ng bituka. Yeah. Kung meron mang pinaka nakakakilala kay BBM at saka kay Martin Romualdez, si Senator Amy yun, trust me. Diyos ko, mula talampakan hanggang puyo, kilala niya yung mga yan. So, yan ang sinabi niya sa mga senador. Ano ba kayo? Okay lang kayo? Ba't kayo nagsasaya? Ba't natin hihinto yung hearing? Hindi naman sinabing dinisregard na yung napakaraming pirma.
Tsaka nagbibilang ng 43 districts. Bakit? Konti na lang yun. Yung 43 na yun, di nyo ba nare-realize yun? So, walang sumasagot sa kanya. So, ang kausap niya hanggang bago siya nag-walk out sa Senate kahapon ay si Senator Cheese Escudero. I super admire him right now. Kasama na ng kilay niya. So, wala akong masabi. Hindi ko man masyadong bet si Cheese, pero because sinuportahan niya si Senator Amy. Yeah, just for this. No? Just for this. Medyo na-disappoint ako kay Joel Villanueva kasi parang bilib na ako sa kanya eh. Yung actually, yung problem kay Joel Villanueva, mahilig rin yan sa parang idol niya si Tulfo. Alam mo yun? Yung pero kahit alam ko yung ganun siya, yung ano bang tawag doon? Maingay. At least nagagamit kayo yung ingay niya sa tama. Oo. Ewan ko. Sorry, pero hindi ko narinig kay Senator Amy yung pangalan ni Senator Joel. But of course, evidently, si Senate President Migs yun, na parang, alam mo yun, ako this is my own analogy, this is not from Senator Amy. It's as if na alis yung boss mo, pero dahil ayaw kanya umuwi, bigyan kanya ng laruan, o magpaka-busy ka muna dyan. Tumahimik ka muna dyan. Alam mo yung ganon? Yun yung, okay. Yeah, I get that. And it is something that, syempre, yung from someone in the Congress who questions this issue, may ganun talagang, kumbaga it is very reasonable na ganun yung magiging base na, sige, para hindi muna kayo magkagulo dyan, i-postpone. Exactly. So tomorrow, please support Senator Amy's hearing. It's gonna be fun. It's gonna be bombastic, sabi nga nila. O sana idibing yung hearing direct. Sorry. Alam ko paulit-ulit nilang sinasabi sa akin pero hindi na talaga nag-absorb. Hindi na. Sige, abbangan ko na lang ipo-post mo na yan sa ako sana diktikin to ng mga senator. Kasi I smell something fishy sa Comelec. So para kung halimbawang ma-approve nila na talagang ganito kalalang kung walang kawalang-hian tong nangyayaring to, ma-negate na or parang ma-neutralize na yung kung alam mo yung binabalak ng Comelec. So dapat talaga na to, kumbaga ilatag na lahat ng mga kawalang-hian na yan para makita ng taong bayan, magdalawang isip yung Comelec kung alam mo yung binabalak nila. Tama. Shit, grabe. Super hard. Mahirap kalaban ng pera. I'm telling you. Nakakaloka. Kakaiyak. Grabe sila. Diba? Ako nung sinabing pinahinto na ng Comelec, talagang kailangan ko munang marinig kung ano yung ibig nilang sabihin ng pinahinto nila. Kasi number 1, pinahinto ba nila? O number 2, pinahinto nila kasi ayaw nila, as in nilibing na nila, hindi na mangyayari yan ever. Hindi hinang nila yon, isang tawag lang yan. Mag-ano ka muna, mag-statement ka nga muna para kumalma tayong lahat, ganyan-ganyan. Diba? It's ridiculous. True. Well, tawag dito, happy ako na ganun. Actually, may question dito, Joey. Direct, kamusta si Sen Amy after nung rally? After nung rally, pagkatapos, pinuntahan siya ni Mayor Baste, niyakap siya, tapos parang niyakap siya, tapos binulungan daw siya ng sorry, manang, sorry. Tapos nagsusorry din si Senator Amy sa kanya. Ako din, sorry kung nasasaktan ang kapatid mo sa pangyayaring ito. Tayo ay nagmamahal na kapatid lamang. Ikaw kay Sara, ako naman kay Bongbong, hanggat maaari, gusto mo ligtas si Sara, hanggat maaari, gusto ko din sa kapatid ko, tayo ay nandito naman para sa kanila, naiintindihan kita yung bugso ng damdamin mo. Tapos sabi daw ni Baste, pero po sincere po ako doon sa sinabi ko. Na-imagine ko si Baste, nagkakagano. Oo, talagang sorry siya sorry kay Senator Amy. Sabi naman ni Senator Amy, the more daw na nagsasorry si Baste sa kanya, the more na nahihiya siya. Alam mo yung gano'n. So, ayun. Pero direct, pasabi kay Madam Amy, marami nagmamahal sa kanya. Sabi ko nga rin sa kanya nakikita yung, well, ito sabi ko nga, yung politics ni Senator Amy has been very, very consistent. Yung
by the way, she also pushed for the suspension of Lotto Draw, which is something that Raffy Tulfo and Coco Pimentel should have done nung moment na kine-question nila yung kung totoo bang nanalo, yung mga nanalo sa Lotto o hindi. Ngayon, hindi part ng committee na yon si Senator Amy. Nag-hearing tong sila Raffy Tulfo at itong sila Coco Pimentel tungkol dyan. And they wanted to check kung may fraud, kineme, ganyan. O biglang nawala. Sobrang moro-moro. And it was Senator Amy who called for, dapat suspend nyo muna yung operation ng bola dyan. Yeah. Diba? Ayun. Pag sinuspend naman nila siguro yung bola sa Lotto, walang nanalo sa Lotto, wala nang makakapagpapirma. Parang ganun ang connection yan eh. Diba? Tingnan natin, diba? Oo. Tingnan natin. I mean, if you know, sobrang nakakagago na yung Lotto eh. 'Di ba? You want to check? I mean, ikaw Raffy Tulfo, Coco Pimentel, you really want to check kung merong kagaguhan diyan o hindi? Pa-stop niyo muna yung draw. 'Di ba ganun yung ginawa niyo sa SMNI? You want to check kung merong kagaguhan o wala? Stop niyo muna yung operation ng PCSO ng Lotto draws diyan. 'Di ba? Bakit puto lang gripo, wala na akong pera? So parang sa akin ang tapang. Ba nawala? Ayan, you're back direct. Okay. Ayun, so sa akin very good dun sa Senator Amy. Ayun lang. Sobrang na-hopeless ako dito sa Senate. Alam mo, these are the times na namimiss mo yung mga talagang matatapang like Joker Arroyo, kahit di ko naman masyadong yung stand niya, Miriam Defensor, kahit si Senator Nikki Coseteng, yung mga talagang may saysay, kahit pa hindi mo bet, kapag nakakante, eto talaga, Diyos ko. Direct, meron tanong dito sa YouTube. Sabi niya kasi, hindi ko na mahal ang Amy. Alam niya na adik ang kapatid niya. Ano yung reaction ni Senator Amy nung wala pa siyang statement about it dun sa kung adik yung kapatid niya. Pagkatapos, nag-react naman to si BBM na fentanyl daw yung the reason why Duterte... Well, you better ask the senator. No one's asking her for her statement. So I guess... yung reaction niya, siya lang yun eh. Pero ako, being beside her, I know what she feels, but I am not in the position to share. But of course, if the media will ask her, kaso wala naman pa yung media. Hindi rin siya tinatanong. Yeah. So, alang, hali kayo dito, may reaction ako. Alang gumanon siya, kapatid siya. Oo. Okay. At saka ito, may sasabihin ako sa inyo. Ako kapatid ako. No, ako, may kapatid ako. Nung wala pa ako sa showbiz, sobrang dami kong utang sa Olongapo. No, sobrang dami kong utang kasi nagpi-play kami sa theater eh. Wala kaming pamproduce, pampaprint ng ticket, pambili ng costume. So ako nangungutang ako sa maraming tao. Tapos pag nakabenta kami, babayaran ko 'yon. May time na nakapangutang ako ng malaki, kahit kumita yung show namin, hindi ko nabayaran kasi sobrang pinaganda namin yung show. Yung kapatid ko, alam niyang malaki ang utang ko. Tapos yung susunod na show, nangutang ako sa kakilala niya, tinulungan pa rin ako ng kapatid ko kasi sabi ko, hindi na ako utang, magbabago ako. You don't give up on family. No? Yeah. Kapag ang kapatid mo nagsasabi sa'yo na, ate, kuya, magbabago na ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kung mabuti kang kapatid, pagbibigyan mo yon. Though you have your limits, no? Pero you don't give up on family. And that says a lot about Senator Amy. So kung isinisisi nyo sa kapatid ang kasalanan ng isang kapatid, unfair. Kayo, panahon pa ng Kastilayan girl, mag-isip kang mabuti ng mga pamantayan mo sa buhay. Ang kasalanan ng mga magulang mo, hindi mo kasalanan. Ang kasalanan ng kapatid mo, hindi mo rin kasalanan. Kapag pinabayaan mo ang kapatid mo, yun ang kasalanan. Kung ikaw ay kapatid na nakikinig at handang magbigay ng pagkakataon, tulungan mo makapagbago ang kapatid mo, ba't mo ipagkakait yun? Kapatid ka. It's pretty normal. That's a Filipino trait. You love your family. But
kapag naloko ka na, paulit-ulit na sabi magbabago, paulit-ulit na ano ka, tinulungan mo na, inetsepwera ka pa, binabastos ka pa. So, lahat ng tao nagigising, lahat ng tao may hangganan. Pero wag natin sisihin yung isang tao dahil sa kasalanan ng kamag-anak. Ang babaw nun. Ako, nabababawan ako. Entitled kayo na makaramdam ng ganyan towards people na na-disappoint kayo dahil ganito, dahil ganyan. Pero wag niyong tatawaran yung serbisyo ng tao bilang public servant at bilang kapatid. She's still trying to juggle everything, and you know, she's really a good public servant. Yun lang. Wala akong alam kung ano ang relasyon nilang magkapatid, kung mabuti ba siyang kapatid. Pero ako, kaibigan lang ako, mabuti siyang kaibigan. Yun lang. Actually, Mami Joey direct, bago mag-live si Mami Joey, papatapos na yung TV na nanonood ako, 700 Club, habang hinintay ko yung live. Meron doon tinanong daw yung Diyos na parang, ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid ko na nagkasala sa akin? Gaano kadalas? 7 beses po ba? Sabagot yung Diyos, 77 beses. Naisip ko si Amy sa si BBM. Ang argument diba? dito ng mga may maraming comment dito sa Facebook at saka sa YouTube kasi. Ang argument kasi daw nila, ang problema daw kasi is that yung bansa it is at the expense of our country. So parang ang ginagawa kasi nila, sinisisi nila si Senator Amy dahil siya raw yung nag-forge ng UNITEAM. Sinisisi nila dahil bakit tinolerate niya yung kapatid niya ng ganon, ganyan. I think yun nga yung yun yung kasi parang pagka ganun yung assumption mo, it is as if Senator Amy really knows like no, to be very honest, yes, direct go. Matagal nang hindi okay si First Lady Liza at saka si Senator Amy. Nung natalo si BBM kay Lenny, hindi na sila okay ni Amy. Parang of course si Senator Amy, ayun na yung chance natin, pinabayaan nyo pa, parang tatanga-tanga talaga kayo. Alam mo naman magsalita yun, Joey. So, naganon niya yung grupo nitong mga to. Tapos syempre, bilang New Yorker ang isa, ayaw niya rin ng nagaganon, 'di ba? It's it's a battle between two entitled women. So, ngayon hindi na sila okay. So ngayon, kung ano man pinaggagawa ni BBM bago at habang kampanya, walang kinalaman si Senator Amy doon. Kung siya anong tawag dito, kung ano-ano mang ginagawa niya, kung bumubuga ba siya ng apoy o ano, walang kinalaman si Senator Amy doon. Pag sinabi na, bakit mo pinayagan, alam mo naman palang ganon. Wala siya, ako na magsasabi, maniwala kayo o hindi, wala. Nakaban siya sa Mandaluyong, yung HQ ng UNITEAM. Bawal pumunta doon si Senator Amy. Kaya nag-launch kami ng parallel campaign dahil bawal siyang pumunta doon. Bawal siyang pumunta doon, hindi kami makaapak doon. Sa loob-loob naman ni Senator Amy, baka sino nagsabi sa kanilang aapak ako doon, ang pangit-pangit ng pintura, ang baho pa ng carpet. So ngayon, ang point ko dito, walang alam si Senator Amy. Ang alam ni Senator Amy is hanggang 2021 lang. Matapos niyang pagkonektahin yung dalawa dahil sa birthday niya. Nabuong UNITEAM sa birthday niya Yun ang hiningi niyang birthday wish kay Inday, kahit hindi pa masyadong sigurado si Inday. After nila makuha si Inday, tsapwera na si Manang. Ni Hani Ho, wala. Ang kausap lang ni Manang noon, si Congressman Sandro. Sorry, slip of the tongue. So, yun. Kaya sabi ko, si Juliana kasi ginukulit ako, kaya nasabi ko, Congresswoman, gago ka Juliana, mamaya isipin nila. So, ngayon, sabi ko, bakit hindi mo kasi sabihin, Sen, na bad word ang Amy dun sa kampanyahan nila. Kasi doon to si Senator Amy, naintindihan ko rin naman tong campaign team ni BBM. Kasi si Senator Amy, pag may wrong grammar talaga sa mga halimbawa, naglabas si Vic Rodriguez ng statement ni Bongbong noong kampanya. Naalala mo ba yan, Juliana? Ganito si Senator Amy, tangay na tatanga-tanga, mali yung preposition. So natawag siya doon, sabi niya, ano ba kayo, kinakampanya yung kapatid ko, pero ang tatanga ng mga statement nyo. Bigyan nyo naman dignidad yung kapatid ko. Ako, nag-aral siyempre sila sa London. Talakera rin kasi talakera rin si Senator. Oo.
Pero it's for the better. Oo. Kahit ano pang sabihin nila, ang iniisip lang niya kapatid niya. Hmm. Yun lang naman yun eh. So ako, wag niyo sasabing alam ni Senator Amy, wala siyang alam. Ngayon, kung sinasabi ng kapatid niya na ganito, ganyan, yun ang pinangahawakan niya. Siyempre, ayaw ni Senator Amy na siya pa maging dahilan ng problema nila mag-asawa. Sa totoo lang, si Senator Amy talaga ang pundasyon ng pamilya nila sa politika bago pa naging presidente si BBM. Kasi Senator Amy lahat ng dinaanan ni BBM, pinave ni Senator Amy yan. Ateng-ate talaga yan. Tapos gaganyanin lang nila. So ako, totoo ba na nung senador si BBM, totoo ba na ang naglagay ng lahat ng tao, ng staff nung senador si Bongbong ay dumaan kay Senator Amy? Siya yung nag-staff ng mga tao ni Bongbong nung senador siya. I don't have any knowledge about that, but knowing Senator as she makes kwento, medyo hindi kasi paano ba to? Mamaya sabihin niyo sinasabihan kong tamad si BBM ha, pero very hands-on si Senator Amy at hindi naman masyadong intricate si BBM sa ganyang detalye. So palagay ko baka totoo yan. Sorry, Dereka. The reason why I asked, because for the longest time, I cannot reconcile the Senator Bongbong Marcos and the President Bongbong Marcos. The Senator Bongbong Marcos was very brilliant, very articulate, and he actually conducted several hearings wherein he seemed to know what he's talking about. Now that he is president, ibang-iba. Sabi ko, bakit ganito to? I talked to some relatives of them, yung second cousin, third cousins nitong What side yan? Ng Trinidad Romualdez. Okay. Ganon. And then, that's one of my questions. Sabi ko, hindi ko magets. Bakit magkaiba yung bongbong na senador at saka yung bongbong na presidente? Bakit ganon? Sabi niya ganon, baka magaling yung staff. Yung staff yung magaling. Sabi ko ganon, then what's the difference? Di ba? Siya rin ang mag-decide. And then, yun yung sinabi nila. Ikakat kita dyan ha. Sa totoo lang, magaling naman si BBM. No, sa totoo lang, magaling siya before siya vice president. Nakita ko din yung niya. Because 'di ba naalala mo, sabi ko hindi ko alam sino boboto kong vice. So ako nag-research ako diyan kung sino boboto kong vice president during that time. So magaling talaga siya eh. I don't know what happened. So pagdating diyan sa palagay ko hindi naman about the staff yan. Magaling naman si BBM. In fairness to him. I feel that he is good. He's good enough. Pero parang ibo kasi talaga eh. Oo, merong magaling. Sige, magaling siya at a certain point. Pero a really good staff can catapult you to greatness. Nung senador siya, ibang-iba talaga siya. I mean, hindi naman siya magiging presidente kung zero galing siya. Magaling siya, pero like now, he's talking about, he's congratulating Taiwan's president. Come on. Diba? Is it something that would require your staff to diba parang, wala ka man lang tinanggal, pumalpak na sila dyan, wala kang pake. So, parang, medyo ko dun, Derek eh. Parang, ano ba to? Bakit? Sige, sabihin natin na magaling siya, pero these are unforgivable mistakes. It would have consequences beyond. Yeah, when marunong naman si BBM, I'm not saying naman na pang-championship yung level niya. Kung pang-championship yon, si Amy yun. Si Amy talaga ang matalino. Talagang alam mong matalino. Hindi talagang ikaw, nakaharap mo na siya. Alam mong hindi pwedeng inuuto mo siya. Diba? Alam mong hindi uubra kapag ganon. So, ako, hindi ko sinasabing baka staff yon o si BBM lang, pero in fairness to them, they lang, leadership is not about intelligence lang eh. 'Di ba? So maybe they lack in some of the important areas, but as of the moment,
when Lenny said tamad siya at kung kailan kailangan, hindi siya nagpapakita. Tamang-tama si Mama Lenny. May kasabihan nga tayo, Direk, ang orasang sira, 2 beses tumatama sa isang araw. Yun yung 2 tama ni Mama Lenny. Actually, may something off talaga kasi parang hindi ito yung BBM nung senador siya, saka hindi ito yung BBM during kampanya, saka yung BBM ngayon, parang ibang tao. Alam mo, parang may mali, parang may... Iba talaga. Pati niyo yung approach dun sa mga issues. Okay, aaminin ko na. Etong nakikita niyong BBM ngayon, AI na lang to. Kasi, Diyos ko po naman, yung parang, eto direct hindi ano yung, importante yung staff at saka hindi talaga basta-basta mamili ng staff. Sa totoo lang, napaka-crucial niyan. Wala yung signal. Ayan. Mahina yung signal mo direct, pero naririnig ka pa naman. Ayun, mahirap mahirap pumili, lalo na kung kunwari yung ganito ka kung hindi sharp yung pumipili, hindi rin talaga sharp yung mapipili mo. So, ayun, so parang sa akin malaking factor siya. Naka-experience kasi ako na ganung environment direct na talagang may epekto talaga yung uri ng staff mo doon sa delivery ng trabaho nung kung sino yung principal mo, especially when it comes to policy making. Ayun. So, ayun. Kaya gusto kong malaman, paano nabuo ang team ni PBBM nung siya'y senador? At saka kung paano nabuo ang team niya ngayong, may malaking difference yan, Direk. Direk, nakamute ka. Nakamute ba ako? Ayan. Sorry. Nakamute ka pa din. Sorry. Hindi ako mute pa. Okay, so ganito. Ang naano ko, ang sinasabi ko lang is number 1, maraming staff si Senator Amy na nakay BBM ngayon na tinalikuran si Senator Amy. Yan naman, ano lang dyan. Yang si Cheloy dati kay, hindi ko alam kung si Cheloy yun o si HR. Naku, baka mamaya magkamali ako so di na ako magsasabi. Yung mga yan na training ni Senator Amy tapos lumipat kay, no, I don't wanna say BBM. Yung mga na training ni Senator Amy, lumipat yan kay Lisa. Yung mga yan. So ako, hindi ko alam kung paano yan. Pero ako naniniwala talaga ako na matalino si Senator Amy. Alam mo yan, Joey, diba? Nung nasa kay Senator Amy kasi sila, magaling yung staff. Pero kasi, yung staff na magaling, kailangan rin yung barilin na magaling na principal. So kung maganda yung pagde-deliver, kung maganda or pangit, kayang barilin ng principal. Well, anyway, yeah, siguro I can let it go. Pero parang, ang kasi, yung staff kasi, when you give them clear instruction, they can perform well. Yun ay kung kunwari yung staff is nandun siya dun sa level na capable siya for complete staff work. And I think yung mga tao naman kay PBBM ngayon, ganun rin sila. Capable sila for complete staff work. Pero Joey, sorry pero kagaya ng sinabi ni Digong, BBM is the responsible one. Responsibilidad niya yan. Kahit sino pang tao niya, wag na siyang magturo ng pwede nating sisihin o ano. Yung performance niya as a politician, as a public servant, siya lang yun talaga. Yun ang nakabind sa kanya. Yung kung siya man ay ginagamit, kung siya man ay inaabuso, siya man ay ina-undermine, yun ay dahil sa kagagawan niya. Tama yung sinasabi ni Tatay Diggs. Naniniwala ako doon. So, kahit pa magaling o hindi magaling ang staff niya, siyang umarap sa tao, siyang binoto. Huwag natin sisihin yung mga taong nakapalibot. Sinabi ko nga yan kay Senator Amy, yung dasal ni Senator Amy. Sa bagay, dasal niya yun. Di naman ako makikialam sa dasal niya. Di naman niya pinapakailaman yung mga dasal ko. Pero,
yung dasal niya na nakapaligid sa kapatid niya, dapat sisihin niya mismo yung kapatid niya kasi kaso hindi niya magawa yun dahil love niya ang baby brother niya. So, anong gagawin? 'Di ba? Parang ang gusto ni Senator Amy sabihin na hindi si BBM yon kung hindi itong pinsan at saka yung asawa. Yun ang gustong sabihin ni Senator Amy. Kaso lang, bakit? Bakit number one, yung pinsan na inahayaan niyang ganun-ganunin siya ni MR, tas yung sa asawa naman niya, wala namang mandato yung asawa, paano naman natin nahabulin, di ba? It's sinabi ko kay Senator Amy, the problem is your brother. Whether your brother is the one who's making decision or not, he allows things to happen. So in the end, siya pa rin yun. So the buck stops at the highest at PBBM. Ako may tsuri ako kasi talagang yun yung ko lang parang kaya nga feeling ko na budol kasi actually hindi budol kasi iba talaga si BBM nung senador, iba yung BBM na kampanya, iba yung BBM ngayon. Maybe because yung mga taong nag-i-influence sa kanya ngayon hindi masyado nag-i-influence yung time na yun kasi senador lang naman, 'di ba? Or during kampanya, unlike ngayon na presidente na parang may power na, naging powerful na rin yung mga nag-i-influence sa kanya. Kaya parang nag-iba yung BBM na before and BBM ngayon. Hi, Juliana. Hi, Juliana. Ayun, nakakaloka. Sabihin nitong, ako may 24 ako, si Enrico Carinoso may 0. Yung ano yun? Pera yan? Ano yan? Piso? Magiging pera lang siya pag madami. So may 24 pesos ka na? 24 baka lang yan, mga 2 pesos, gano'n. Mga 2 piso yan, TikTok, walang 24 na yan. Walang ascent. Ano yan? Ano yung 24? Kasi 200 coins, $1. So magkano yung 24? Mga 5 piso yan ni. Mga 1 dime, so mga 5 piso yan, yung 24 na yan. Oo, 5 piso. Ayan. You're 5 peso richer, Direk. Really? Hi kay Neil, I took a screenshot of Direc's face kasi I need to ask around about your glasses. Oh, this glass, yan, ay galing yan sa Paris Mickey, sa podium. Yan ito ay ano bang pangalan? Matsuda. Ito yung Iron Man na reading glasses. Ayan, yung parang kay Iron Man. Nag-promote. daming glasses ni Direk eh. Nagko-collect ka Direk, no? Yeah, glasses and bags yan. Tsaka shoes. Yung glasses gusto ko eh. Parang Direk, asan yung mga hindi ako Duterte aligned senators pala? Sorry. For changing the topic. SBG nasa Davao, 'di ba? SBG. Pero asan sila? Hindi ko alam kung nasan si Bato. Ano 'yun? Sorry. Asan sila sa PI issue? I mean, hindi ba dapat parang G sila suportahan si PRRD dun sa PI? Kasi nga ganito. Yung mga Duterte senators, patakbo sila eh. Ngayong election. Patakbo sila ngayong election. Same as Amy. Yung iba namang Duterte aligned senators, tapos na yung 3 beses nilang maging senador, 3-termer na yan. So, nagdedelikado yan. Ako naman naiintindihan ko yun. Kaya naman si Senator Amy ang bumabanat ng ganito kasi may card din siya, may ate card din siya eh, na kung siguro yung sa mga Lakanyang sinasabi, hindi ka gaganyanin ni Amy, kapatid yan eh. Siguro si Senator meron din siyang hindi ako gagantuhin ni Bongbong, kapatid niya ako eh. So something like that. Pero ako talaga, naniniwala ako na marami kasing nayayanig kay President Duterte. Sana wag na hintayin ng mga kalaban pag si Senator Amy talaga ang nagsalita. Kasi nobody knows you like your sister. So, ayun lang. Ayun. May question direct sa Facebook. Sabi may chismis daw sa pagkikita ni Senator Amy at saka ni Attorney Migs Nograles sa airport. Nagkita raw sila sa airport. Oo, nagkita sila sa airport. Ano nangyari? Ayoko ikwento. Pinagalitan na ako ni Senator.
Ayoko ikwento, pinagalitan ako. Sabi niya, punyeta, kakakakwento ko lang sa'yo. Alam na ni Crisette. So sabi ko, so tawa. Ay! KLC, share naman dyan! Basta yun. So yun, What I know, totoo, merong encounter. ganito kasi yan. Kaya ako tinanong sa kanya yon kasi may best friend si Attorney Trixie, si Force Lady. Meron siyang best friend sa Davao Airport. So ngayon, tong best friend niyang to ang nagchika sa kanya. So ay tinanong ko lang Senator, nakasabay mo ba sa VIP lounge sa Davao sabi niya naman niya, ay nako, oo, at eto ang nangyari. So yun. Crisette, chismis man dyan! Kaya love ko si Senator. Number one, parehas talaga kaming parehas talaga kaming wala kaming tolerance sa plastic. Talagang ako, I'd rather not go to showbiz events, to awards night, to parties. Mas hindi na lang ako pupunta kaysa makibeso ako sa mga hindi ko gusto. Kaya ako pinapagalitan ng Viva pagdating sa ganyan. So ako, hindi ako nagulat sa nangyari. Senator Amy naman yun. Alam mo naman yun, Joey. Ilang beses mo na siya nakasama. She'll say what she want to say, di ba? Oo, ayan na nga. Totoo naman. Actually, na-mention ko ngayon sa isang live yung may mga nagtatanong kasi kung sincere daw ba si Senator Amy, talaga raw bang, baka raw kasama siya dito sa mga na to. Nasabi ko yun ilang beses. Sabi ko, ako kasi sa nakikita ko, tinutulungan talaga ni Senator Amy si Inday dun sa attack nga kay Inday and whatnot. Sabi ko, tsaka narinig ko from the mouth of Senator Amy kung gaano talaga siya kay bad trip kay Lisa tsaka kay wala pa yung wala pang PIPI nito narinig ko nung one time sabi gano'n ni Senator Amy, talagang poisonous combination to si Lisa at saka si Martin. Ganun yung tinerm niya. Ganun. So, yun yung nakita ko, yun yung narinig ko. But like I said, whether totoo siya sa mga Duterte o hindi, I think ang pinaka credible doon na magsasabi kung ano si Senator Amy is yung mga Duterte, what they think about Senator Amy. Yun yun. Ako eto lang ha. Okay pa yung pagdudahan kung nauuto ba ni Senator si Inday. Pwede yung pagdudahan yun. Baka mamaya inuuto lang ni Senator si Inday. Pero si PRRD hindi mauuto yun. At nakita mo naman kung paano niya i-acknowledge si Senator. Tinawag niya pa after ng nag-usap sila ni Senator. Ay, may kwento pala ako. Pagdating ni Senator Amy tsaka ni Inday sa hotel ni Digong after speech ni Digong sa Davao. Pagdating nila, parating pala daw sila, sumisigaw daw si PRRD. Sabi niya, nandito na yung dalawang espiya, mag-quiet na kayo. Sabi daw ni PRRD. Inaasan pa daw si Sara at saka si Amy. Oy, espiya yan, huwag niyong bigyan ng upuan. Gumaganon daw si PRRD. So silang dalawa yung alam mo naman, syempre si PRRD, he wanted talaga to make kalas, Inday to make kalas na, 'di ba? So ayun lang. Ayun. Kaso si Inday naghatid pa sa airport What airport? Pupuntang Vietnam papuntang Vietnam. Yeah. You saw Hindi ko kinaya yun. Parang ang awkward. Tapos dinedma siya ni Lisa. Grabe the awkwardness to the roof. Yeah. Well, for me kung ako naman ginanon din ako, kung ako si FL Lisa, ginanon kami ni PRRD, parang hindi ko nga rin kaya makipagplastikan. But she's the Vice President of the Philippines. She is the Vice President, no? So kung First Lady ka, mataas pa rin sa'yo ang Vice Presidente. True. Kaya sa totoo lang, sarap tuktukan niya. Sarap tuktukan doon ni Lito. Sino ka? Oo, sino ka? Ay, diba? Madam First yung pinakamataas na yung pinakamataas na pinuno ng bansa, kinamayan yung pangalawa. Ikaw, sino ka naman, 'di ba? Totoo. Ganda ka? Kapal ng mukha. Actually, may tanong dito si may tanong dito kanina.
sa Facebook, hindi ko lang makita direct. Pero ang question niya, Stunner ka? ang tawag dito, meron ka raw bang, ang tanong is, kung meron kang personal encounter kay kay First Lady Lisa Marcos, at ano raw ba yung mo sa kanya, experience mo sa kanya? I never had the chance to talk to her. When I was invited sa HQ before the campaign, before we started Len ni Senator Amy, when I first stepped there, maling-mali na ako, una ko hinanap si Senator Amy. So papasok pa lang ako, saan dito si Senator Amy? Wala man akong alam eh. Tapos binulungan na lang ako nila Franz na, hindi si Senator Amy, hindi siya dito. Parang gano'n. Parang gusto niya sabihin, quiet ka, huwag mo sasabihin yan. Parang gano'n. So, hindi siya dito. Ang dito, sila lang. Sabi ko, okay, sino pong makakausap ko about the campaign? I was expecting it was parang baka si BBM mismo or kahit si FL Liza or kung si Kong Sandro. Pero, pinakausap ako kay Martin Araneta, the brother of Lisa. He's the one who's fixing everything online. So I had a meeting with Martin Araneta. I never had the chance to meet FL Lisa, but RJ, TP, Thinking Pinoy said, hindi daw gusto ni FL Lisa yung Len. Kasi nga, hindi yun ang ine-expect sa akin na parang something negative. So baka daw makakatulong ako kung positive campaigning. I never had a chance. Nung nanalo, there was a victory dinner, I guess. Victory dinner ba yun? Hindi sa Pasay yun. Sa Green Hills. Ay, after MOA, after Philippine Arena. After Philippine Arena, parang nag-dinner sila somewhere in Green Hills. Pinapapunta ako ni TP so I can finally meet Lam. Kaso lang, hindi ako nakapunta nun eh. Hindi ko alam kung bakit. Basta, sabi ko, talaga, sige, I wanna go there. Tapos parang biglang hindi ako nakapunta. Hindi ko na matandaan kung ano. Never had a chance to meet her. So personally, wala akong maano sa kanya. But hindi sila okay ni Senator Amy. At ako, bilang respeto sa kaibigan ko, hindi ko aawayin yung kaaway niya, pero hindi ko kakaibiganin. Oo. Pero hindi ka naka-experience ng legendary kamalditahan daw ni First Lady. Alam ko siya yung nagpapahinto ng mga block screening sa Martyr or Murderer. Kahit yung mga showing, parang hindi niya bet. So parang nag-uutos siya sa mga nagba-block screening na wag nyo i-block screening yan ever, keme, mga ganun. So, yun ang nakarating sa akin. So, ako lang, kung ginagawa niya yun kasi kaya niyang gawin. So, sa kanya na yun. Siya nang mag-aano nun. Ako, kung totoo man o hindi, wala na akong magagawa. Kasi sinama niyo kasi ex niya dun sa mom eh. Ex ni BBBM. Ay, Diyos ko. Baka mamaya ni isang senehan walang may palabas yung mom kasi may dalawa pang ex si BBM na nandun. Diyos me. Saka tama na. Hello, 3 na yung anak nila. Ilang taon na. Congressman na rin yung anak. May selos fact. Diyos ko naman. Ganda ka? Sorry. Hindi ko kasi naranasang ma-insecure eh. So, hindi ko alam yung feeling. Maganda ka? Kaya, ganda. Stunner ka? May sash ka? Nakakaloka. Grabe talaga yung attitude niya sa sa airport. Nakakaloka yung attitude niya sa airport. Sinend ko nga, hindi ko na lang sasabihin. Basta, sabi ko, nakita ko yung nangyari sa airport. Sabi nung kausap ko, diba, Direk? Very telling. Yan lang ang reply sa akin. Very telling. Yan lang ang sabi niya. Totoo. Sabi ko, akala ko very New York. ang problem, no? Ako ever since sinasabi ko nga, na hindi ko kasi binoto si First Lady. So wala akong masabi sa kanya. Pero ito kasi, very public behavior. Very public behavior na ikaw, First Lady
Lisa Marcos, I did not vote for you. Hindi kita nilagay dyan sa gobyerno. Wala kang mandato ng Pilipino. +1 ka lang ng presidente. Si Inday Sara, 32 million ang bumoto sa kanya. So you better show some respect, girl. 'Di ba? Sino ka? Sino ka? Ako din. So parang ako ha? Ang kapal ng mukha nyo, First Lady Lisa Marcos. Ikaw Joey. Ay sorry, nakat ko yun. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Yan, yung hindi ko siya binoto, hindi kita binoto, Lisa Marcos. So ngayon, actually, ito yung, since this is the very, I think the first very maldita behavior that you have shown to the Filipino people. So ilagay niyo po yung sarili niyo sa tamang lugar. +1 ka lang ng presidente, hindi ka namin binoto. Vice President namin si Inday, binigay namin ng tiwala at mandato sa kanya. Sino ka? Ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. I mean, parang, bitch, come on! Diba? Yeah. Ako, gusto kong umaarte pa siya ng umaarte para lalong maraming mainis sa kanila. Umarte pa siya kasi yung mukha niya hindi naman sweet, hindi naman darling, hindi naman charming. Nakakairita. This is a very public kamalditahan. Stunner ka? Oo. Ang daming allegation ng kamalditahan ni Lisa Marcos. Okay? And those remains to be chismis to people like me dahil wala naman akong personal encounter sa kanya. But for the very first time, meron kang kapekpeka na pinakita mo sa buong Pilipinas. And now we can say with absolute certainty na ikaw ay biatch. Diba? Yeah. Ako nga inilalagay ko yung sarili ko. Ako kahit ayoko yung politiko, binabati ko kapag nakasalubong ko. Kasi may mandate yun. No? May galangin natin. Yan lang. Totoo. Diba? So parang, te! Di ka, iayon ang arte sa ganda. Diba? Stunner ka. Hanapin ko nga sa TikTok yung content na, ang piling-piling mo! Yung... Di ba may content na ganun dati? Hanapin ko nga yun. Tapos feeling ko, dahil nga sobrang niyang insecure, pag sinasabihan siyang tsaka, offend siya. Kasi yung she can't handle the emotional, the emotional aspect of it. Feeling ko dumudugo yung puso niya sa pagka-insecure pagka sinasabihan siyang tsaka. Pero nagdoble-doble. Ayan, direct. Ayan, direct. Ayan, direct. May echo ka, direct. Ayan, direct. May echo ka, direct. Ayan, na-disconnect na siya. Na-disconnect na siya. Ayun, so nakakaloka lang. Yung kamalditahan ni First Lady. 'Di ba? Siyempre talaga namang kahit ako parang ang hirap after nung recent na mga sinabi ng tatay. Alam mo yung dumaan na siya, nilagpasan niya kumbaga dinedma niya na okay lang. Kaya lang alam mo yung parang walang dating kay Sara, parang deadma si Sara sa pagtataray niya. Ang ginawa niya, bumalik pa siya para yakapin yung katabi ni Sara, tas hindi niya, maldita! Itong Teenage Mutant Ninja Turtle na to, maldita. Correct. At naalala mo yung sa Bagoong Pilipinas rally, yung sabing gano'n ni PBBM, ang tawag sa Bagoong Pilipinas, sabi, ini-introduce niya yung mga nandun. Pagkatapos sabi niya, ay ito, kailangan hindi ka magkamali kasi delikado ako nito. Nung pinakilala niya yung asawa niya. Yung parang, tanga nitong mag-asawang to. Ang chismis nga sa inyo, under Disaya ka, BBM pagkatapos hanggang pinapakita mo pa ng bonggang-bongga na under Disaya ka nga talaga. Alam mo, remember yung time na
inaaway ni Maharlika si First Lady. Dead man naman tayo dun di ba? Parang hindi tayo nakikisakay. Kasi ang ano nga natin dun is parang wala kaming pakialam yan kasi hindi naman namin binoto yan. Kung totoo man yung sinasabi ninyo, si BBM pa rin ang sisisihin namin kasi siya yung binoto namin. Pero ngayon, yung lalong habang lumulutang yung pagmamukha ng babaeng to, talaga pala nakakairita. Kakairita. Alam mo yung mayaman na hindi naman maganda pero maldita kasi mayaman. Kapal lang. Sa totoo lang Ako, iritang-irita talaga ako na parang, bitch, who are you? Diba +1 ka lang dito sa gobyernong to? Sino ka? Diba? Umarte ka ng tama. Diyos ko. Ayun, susugurin na naman ako ng mga trolls nito. May wala ng kasi yung nanay, di ba, nung First Lady, talagang atribida siya, parang partner sila nung matandang Marcos. Pero maganda naman kasi si First Lady. Saka hindi naman maldita, di ba maganda magsalita si First Lady, charming. After ni First Lady, meron bang First Lady na nagmaldita? Tulad ni Ming or tulad nung kusi? Wala. Ito, kakaiba to. Piling Imelda. Who are you, Imelda Marcos? Kung ako kay Davis Sukarno, handa ko yung wine glass. Charot. Who do you think you are, Imelda Marcos? Diyos me, nakakaloka si bakla. Parang, Bex, tingin-tingin sa sarili, di ba? Parang, sino ka? Di ka binoto. Sampid ka lang dyan sa administrasyon na yan. Diyos me. Kung iba ang asawa ni BBM, iba yung nandyan. Kung ang pinakasalan niya yung first girlfriend niya, yun ang first lady, Pacquiao. Diba? Diyos me. Ayun. Teka, Enrico, nandyan ka pa? Ay, sorry, andyan pa si G saka si Enrico. Si Pedro na pagsalita na natin, pero si Enrico wala. No. Ayan. Enrico, maraming salamat sa pagkapit. Ayan. Rivo, narinig mo ba? Naririnig na and it's your moment to shine. Ay, thank you po. So, yun nga po, yung regarding nga sa ayuda, kasi naiinis lang talaga ako. Kasi yung sa mga ganyan-ganyan nga, yung mga like services ng gobyerno, yung mga nakikinabang lang is yung nasa poverty line, in which is yung majority naman ng workforce ng Pilipinas is nasa middle class. At the same time, kami pa yung parang kailangan lumuhod, kailangan like sa basic services, like healthcare. Kasi ako, hindi naman po ako mahirap, pero we are one critical illness away from being in poverty, one major operation away from being in poverty. At pag tumanda ako, 'di ba, maliit pa anak ko, so what will happen? Tapos like naalala ko pa yung si Marcos before siya nung nabanggit nyo nga kanina na nag-iba yung from senator to president, nag-iba yung ugali niya. Kasi naalala ko, nagustuhan ko siya nung pinundi niya yung Maynilad na nung bumalik daw sa Pilipinas, nagulat siya na yung Maynilad, yung tubig, na-privatize, in which is dapat, gobyerno may hawak niyan. Tapos ngayon pala, like yung Meralco, Maynilad, mga basic, lang ba, na commodities na kailangan namin, nagtataasan yung presyo, parang, di ba, parang yung pinapakinabangan lang, yung mga nasa poverty, yung may ayuda, sarap sa buhay, may mayroon sang medical assistance. Tapos kami mga nasa mga medyo ano-ano lang, wala kaming nakukuhang mga meron man, kailangan pa namin magmakaawa, mag-post sa social media. Tapos, yung yung dati abnormal, ngayon yung pala, isang dugo lang pala sila. So, parang nakakapiko na, ngayon parang iniisip ko, bahala na anong mangyayari, bahala na kung sumabog. Para kung sumabog man, isahang bike tayo na talaga lahat. Kasi kung same cycle every election, presidency, kung ganito rin nangyayari, parang nakakainis na talaga. Nagka-bitter lang tayo nung time ni Duterte, no, parang breeder. Pero ever since Marcos, Ninoy, sunod pa, wala namang palala ng palala, tapos medyo nakahinga lang tayo nung time ni Duterte. After ni Duterte, balik na naman sa dati, nagbalang ng kulay. Ano ba to? Yun nga po kasi kay Duterte ko lang po naranasan yung total 360 ng attitude ng mga government workers. Kasi yung kay Noynoy, pag wala kang backer, parang wala ka hindi ka papansinin, kailangan pumila napakahaba. Enrico, yung katano, yung susugan ko yung point mo, yung tungkol dun sa ayuda. Nung time ni PRRD, yung mga ayuda na natatanggap ng mga Pilipino sa malasakit, it is very dignifying.
kahit nakakakuha ka ng tulong sa gobyerno, hindi ka mukhang busabos, hindi ka tinatratong busabos ng gobyerno. It is really more of, ito yung tulong namin, ito yung entitled ka, ito, para sa'yo to. Mararamdaman mo na pinagsisilbihan ka, binibigyan ka ng ayuda, pero pinagsisilbihan ka ng gobyerno. And you mentioned a while ago about dun sa, we are one sickness away from poverty. And that is so true. Kaya sobrang laking pasasalamat ko sa Malasakit Center at saka dun sa mga sa benefits sa PhilHealth, yung sa mga ganyan. Kasi dialysis patient yung tatay ko, 5 years. Kung wala kaming nakukuha na kung binabayaran namin yung dialysis at yung mga ang tawag dito, yung mga gamot and everything, ganyan-ganyan, siguro we have to prepare like around talagang malaking pera, magkano ang dialysis session, and my father has to undergo 3 times a week, ganon. Merong X number na kino-cover ang PhilHealth, and so we ended up paying like only 2 months worth of dialysis dahil nakuha naman, covered lahat ng PhilHealth yun. Pagkatapos, on top of that, kailangan mo pang bayaran yung mga injection, yung mga gamot, yung check-up, and all that jazz, ganyan. Gumagastos pa rin kami. I think we prepare around 20 to depende kung may schedule na check-up or whatsoever nung mga 20 to 30, minsan may buwan na pag kailangan mo ng yung hindi na covered ng we have to prepare around 50,000 for that month, ganyan. Imagine kung wala yung mga yun, magdarahop kami sa paghihirap. And, 'di ba? Kung wala yung mga, pero hindi ko naramdaman na yung mga tulong na nakuha namin sa gobyerno na yon, na parang, ito, kawawang-kawawa ka kasi kaya ito. Sumulat ka sa amin na, Dear Congressman, kami po ay kawawa at wala na po kaming perang kinain. Walang ganun. Because we are entitled, we just go to the hospital and ako sa totoo lang hindi ako nahihiya na ganun yung sitwasyon namin. Kasi putang deserve ng tatay ko lahat ng benefisyong nakuha niya dahil 41 years na government employee ang tatay ko. He actually served his purpose and served his community and touched millions and millions of young kids' life. So whatever benefit na nakuha ng tatay ko, then putang deserve niya yun. And so, ibig ko sabihin, parang hindi dapat na yung mga taong katulad ng tatay ko ay maging mahirap at magdahop after magsilbi, magbayad ng tax, maging very productive part ng community, ay maghihirap lang dahil nagkaroon ng sakit. But not a lot of Filipino people would have that kind of kasi for example, nagkataon lang na yung sakit ng tatay ko ay covered ng PhilHealth. Paano kung yung sakit niya hindi? Actually, diba? Itong yung gobyerno dapat pag presidente ka o kaya ka, nagpapatakbo ng bansa, ang iingatan mo lang naman is militar, saka middle class. Kasi middle class, 1/6 away lang yan sa pagiging pobre. So ngayon kung, diba, saan ba nanggagaling yung ayuda? Sa pera ng sa tax ng mga middle class. Karamihan din sa tax ng middle class. Ngayon kung papadugin yung middle class, mag-aarsa talaga yan. Tapos ang masakit pa niyan, yung middle class na yan, kapag laging dinudugo, pinapadugo mo, tapos binibigay mo sa ayuda, eventually magiging recipient rin ng ayuda yan. So pag nawala yung middle class, nakakakuha ng pambigay ng pang-ayuda. Kung halos lahat, puro mahirap na. So dapat importante yung alagaan mo yung middle class Hindi mo masyadong, hindi mo masyadong papaitugin ng ginto, tapos papatayin mo. Kaya walang mangyayari sa Ayuda Nation. Promise, hindi po siya nakakatulong sa bansa. Yung ayuda ni GMA noon, si GMA nagsimula niyan pero yung kay GMA may gamit yun pang boost ng economy, hindi para itulong lang. Yun nga yung ayuda ngayon, okay, fine. Sige, yung ayuda is okay to certain extent. But the problem is, ngayon, yung ayuda, ginagamit niya pang busabo sa mga Pilipino, hindi marespetong pagbibigay. Ano mo yun? Yung parang, hindi, ayudahan kita, pero meron ako ina-expect dyan na kapalit. Diba? Yung ganon. Parang,
ano talaga, ipambubusabos talagang bonggang-bongga itong nangyayari na to yung ayudahan ngayon. Pambubusabos siya na clear na pambubusabos talaga siya. Ayun, yun lang. Enrico, sorry, meron ka pang gustong sabihin? Ay, tapos last po yung regarding sa Chacha. So, siguro kung hindi lang niya binanatan si Sarah, siguro magpupush through yun kasi makikita mo yung parang yung unity team talaga Kaso parang nung pinupush away na si Sarah tapos meron ng mga yung mga binabayaran ng ibang vloggers na siraan siya regarding doon sa mga laptop. Doon na nakapagtakay na may hidden agenda sila doon sa ginagawa nilang charter change So, ngayon talaga, yung sasisihan naman din, masisisi mo rin si Sarah kasi at that time, andun naka-pave na yung political foundation nila na pwede na siya magpresidente Naitayo na kaso nag-give way pa rin siya kay BBM. In which, at that time, si BBM yung pinaka-lesser evil kasi naman kay Lenny or kesa sa ibang natitirang mga presidentiables. So, ayun nga, parang budol nga talaga. At the same time, parang nakakabwisit na parang alam mo yung parang gusto kang sumabog na na wala tayong magawa. At the same time, mayroong mga ganyan na may mga ganyang mga initiatives yung gobyerno na silang nakikinabang tapos at the same time kami yung ginagatasan, wala kaming magawa, wala rin kaming boses. And lastly, Miss Joey, thank you so much pala sa magaytong program na nakapagsalita kami kasi kayo lang atay nakita kong vlogger na nakapagsalita kami mga audience. So thank you so much. Very welcome. And yun naman ang purpose, di ba? Na parang eto po yung mga totoong tao, eto po yung sentimiento nila. So makinig kayo, Diyos me, di ba? Makinig kayo. Marami kasi naman talaga ring mga vloggers na na kaya nilang i-articulate yung sentimiento ng mas nakararami. Pero we cannot underestimate yung ating mga sari-sariling boses. And this is actually very inline doon sa aming pinag-uusapan na even before, 'di ba, Mami Laika, lagi natin tong sinasabi. I do not represent everyone. Okay? Pag may sinasabi ako, you can either agree or disagree. Pagka sinabi natin na nahihirapan ng mga tao, ibigay natin yung mikropono sa kanila para sila mismo ang magsalita kung ano yung paghihirap na naranasan nila. Ganon. And that should be our attitude when it comes to when it comes to really articulating kung ano yung totoong nararanasan ng mga para hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento, 'di ba? Na kapag sinabi nito na pag sinabi na kawawa naman ng mga mahihirap, di bigyan mo ng mic yung mahihirap para siya mismo ang makapagsabi kung para hindi natin walang exploitation na maganap, 'di ba? Yung ika-capitalize mo yung experience ng iba, hindi mo naman pala na-experience yun. Ganun. Mami tagal natin nagla-live dito sa TikTok. Ang daming mga umakyat na ang gaganda ng POV. Ang gagaling. Ang gagaling. Hindi sila vloggers lang sila, gusto lang nilang maglabas ng boses din nila. Pero nung napakinggan namin, ang galing. Oo, may mga sila, may mga kumbaga talagang yung hindi importante talaga na magkaroon sila ng platform to be heard because these are point of views that is coming from their very, very personal experience, 'di ba? That validates the the general narrative. So parang paano mo babanggiin yung pagkukunwari sinabi ng mga tao na disappointed kami. Hindi, konti lang naman kayo. Bakit ang dami nagsasalita? Dami nag-aakyatan dito random, di ko makilala, but they are sharing the same sentiments that I do. 'Di ba? So, ayun. So, ngayon, itong mga troll dito, ng mga putang ina ninyo, na ang kakapal na mukha ninyo magsasalita ng kung ano-ano dyan, naduwag naman kayong umakyat at magsalita kung ano talaga yung tunay yung sentimiento. 'Di ba? Pakyo kayo and your friends. 'Di ba? And your family. Ha? And your family. 'Di ba? Parang leche kayo. I mean, kung talagang matapang kayo at concern kayo at feeling ninyo tama yung pinaglalaban ninyo, di umakyat kayo dito. Kontrahin nyo nga yung totoong naka-experience, yung totoong may danas, di ba? Sige nga. Hindi salita kayo na salita dyan ng mga kung ano-ano na, bayad, kineme, ganyan. Dami-dami yung hanash na, hindi, bitter ka lang. Talaga bitter lang ako? Talaga ba?
Si Genghis Khan, kilala ko yun eh. Ano yun, dito sa TikTok talagang nakikipagbardagulan talaga yun sa nung eleksyon. But today, umakyat siya at sinabi niya na hindi sulit yung pangbabardagulan, yung mga dami ng nakaaway ko nung eleksyon. Sinasabi niya talaga, hindi sulit with the kind of administration that we have right now. Hindi sulit, diba? Disappointed siya, yun yung sinabi niya. So, basically, it reinforces the sentiments that we are saying here. Ganon. Ayun. So, yun lang. Ayan. Enrico, meron ka pang gustong idagdag? Wala na po. Thank you so much. Thank you din sa paghihintay ng bonggam-bongga. At kapag usually nagpapatambay naman ako talaga eh. Pero kasi parami yung gustong mag-share kaya medyo nalilimitahan tayo sa time and space ngayon. Ayan. Hello, Miss Jack Valino. Ay, teka, Jay, nandyan ka pa? Baka meron tong balita mula sa Australia. Hello, Jay. Ito lang madam about sa current security guard. Pagkatapos nung naganap ng Sunday, there is a chance that he might reconsider his decision. Especially na nandito pa rin yung si Olivia, umaaligid pa rin. Oo, naramdaman ko yan. And, di ba, yung kuya niyang si Island Philippines is being targeted by that woman. Yes. By that bitch. Tapos, pinagbantaan na ipapa-committee daw dun sa White Castle para masibak. Di ba? Ganon. So, eto because naging din siya, naging matapang din siya nung Sunday. Merong chance na he might reconsider his decision. Pero yan is yet to be known pa kasi ang layo pa ng October. Papatapos pa lang ang January pero ang daming ganap eh. How much more in the next few months? And dito sa amin, we are actually expecting na kami yung magiging target ng Walt Disney Palace at ng White Castle in the next few months. I'm pretty sure. Mobilize nila yung si Olivia eh. Nagsimula nga yan nung last year eh. Even before sa paliga ng mga barangay. Even before that. Pinagalaw na nila yan. Hinahina yan eh. Kasi she was trying to buy out the barangay officials. And some of the winners, again, na-point out ko to sa previous slide, some of the winners there are her supporters. And ngayon, yung sa PI na issue, kaya ko nasabi na hindi ko siya pinaniniwalaan sa PR niya ngayon na wala siyang kinalaman sa putang inang PI na yan is because yung purok leader namin yung nagsabi mismo na party list niya yung nagpagalaw ng pirma-pirma na yan. Diba, may allegation nga na pinunduhan siya ni Galema at ni Donald Duck ng 2 billion pesos and nasunog na yung 500. And baka yun is, kasi 2 billion pesos eh, it's actually 80% nung budget na natanggal from Highland Philippines. Diba? Kasi yung proposed budget for this year is 2.5. Ang naiwan is 500 million. And sadly, 200 million na lang yung natira for tulong kasi yung 300 million is for DPWH projects. How could he operate with 200 million sa isang taon, buong taon, the whole fiscal year? Diba? It might be pinangsunog nila kay Olivia para mag-mobilize dito. And so far, she denies na may ambition siya mag-mayor or wala ng spot between the two families. Mayroon na day. Pero dinibunk siya nung actions. Si Island Philippines mismo nag-call out sa'yo. Ayun. May mga nagtatanong sa YouTube kung paano magalaw pa rin siya. And Sorry Jay ha. May nagtatanong lang kasi dito sa YouTube kung paano umakyat. Nandito po ako sa TikTok ngayon. Ayan. So kung gusto niyo pong umakyat, ay pupunta po kayo ng TikTok. Ayan, ito po yung aking andyan po yung aking user, yung ID. So pwede kayong umakyat dito para
if you want to join. Hello, ma'am. Stress na po. Ma'am, mag-out muna ako, mama. Wait lang. Ma'am, mag-out na ako para makakit yung iba. Yes, thank you. May ano ka, background noise. Thank you. Thank you. Ayun. Pero hindi na ako magpapakyat dahil alas stress na uubusin na lang natin ang ating mga guest. Ayan. So, ibig sabihin, Jay, maaari, alam mo, after nung very, very powerful speech ni Baste, feeling ko talaga magbabago siya ng desisyon. Ayun. Hindi niya matatanggal sa dugo niya yun. Hindi nila papakawalan ng Australia. Hindi na nila papakawalan to kasi in the next few months, kami na yung magiging target. Given what happened last Sunday. Mababakbak na kami dito. Lahat ng forces ng putang inang gobyernong to would be against us. Madadamay kami dito. We actually, are fighting passionately against very predictable of an administration eh. Oo, very predictable eh. Kasi si Island Philippines, tinanggalan niya ng committee sa White Palace eh. Immediately after maging speaker ni Martin Romualdez. Wala siyang committee. Ayun. So, anyway. Ito pang abangan nyo guys. February 12 to September 30, yung registration period ng for voters para sa next year. Diyan pa lang they will start to gather and mobilize and solidify their voter base for next year. Madami pang magaganap, so yun lang. And speaking of yung suspension ng PI, may na-point out din dito si Z at saka si Sas na ito pala yung about sa PI. Yung I was trying to search kanina, nasan yung kasi usually pag may unbanked decisions, there are resolutions. Nasan yung copy ng resolution na yun? Bakit press release lang yung meron? Resolution na. Resolution na. Where's the resolution? Comelec unbank na pinapatigil tong putang ng PI na to. Wala. It's only press release. Oo, press release na. Kasi lahat ng desisyon ng Comelec unbank, meron talaga siyang resolution. Wala akong nakita. So it's not really it's so, just magduda kayo. It's just putting everything on hold. Pero hindi siya talaga stop. Hindi talaga siya stop. Yes. Tama kasi diba, sabi nila pag-aaralin nila yung provisions, i-suspend nila until na makagawa sila ng mga chuchu na provisions na magpapatibay nitong putang inang PI na to. Yan. Be wary about that. Maging mapagmatsyag kayo. Kasi walang lumabas na resolution from Comelec unbank. Walang kopya ng resolution. Yan ang hanapin. Tama. Huwag kayong magpapaniwala like the other senators did as shared by Direk Daryl. Correct. Yan lang. And about sa ICC, ito lang masasabi ko sa mga Pilipino na pinupush na pumasok ng ICC dito. Wala kayong respeto sa bansa nyo. Yun lang. Wala kayong respeto sa bansa nyo. You still linger on your colonial mindsets. Let go of that. Huwag kayong magpakatuta sa Amerika. O sa kahit anong banyagang bansa. Be Filipino first. Na ako. Bakit yung papapasukin yung ICC dito? Wala nga sila sa constitution natin. Anyway, and our courts are functioning well. The justice system is functional. Diba? Yep. Wala kayong respeto sa bansa nyo. Yung mga pro-ICC dyan. Kaya dapat maging mapanuri tayo. Yung mga ganun-ganun nila. Nako, I am going to gagawa ko ng content about this para mas klaro. Ayun. Jack Valino, meron ka pong gustong i-share? KitKat, gusto niyo magpatuta sa China Yak, sabing gano'n. Alam mo KitKat, gusto niyo magpatuta sa China Yak, sabing gano'n. Alam mo KitKat, gusto niyo magpatuta sa China Yak, sabing gano'n. Alam mo KitKat, gusto niyo... Jack, yung audio mo paki-fix po muna. Ayan. KitKat, nag-send ako ng invite. Bilis kong matapang at na mag-extend ako sa'yo kahit hanggang alas 4 ng madaling araw. Bilis, KitKat, akyat! Nag-send ako ng invite, kupal ka. So dahil ayaw sa ICC,
Gusto na magpatuta sa China. No, tanga ka. Ang tatanga, no? Mindset. Ako sa'yo, putang ina kang KitKat Baltasar ka, bobo. Diyos ko, sa pinahid ka na lang sa pader, napakatanga mo. Mabilis ka, matapang ka, umakyat ka, panindigan mo yung sinasabi mo. Akyat. O, invite sent ulit. Nare-reject mo yung invite ko eh. Yung magpakatutis sa kahit anong bansa. Oh, bilis, KitKat. O sa kahit anong bansa, hindi ka nakinig. Oh. Invite ulit. Huwag mo i-reject yung invite ko. Tang-ina, tapang ka, di ba? Akyat! Oh. O, ba't ngayon nire-reject? Matalino yan. Ano? Tapang-tapang mo sa comment section, ini-invite ka dito, di ka makaakyat kang putang ina mo ka. Ano? Oh, di ka na makakomment ngayon. Diyos ko. Tang-ina ko, isa dyan, bablock kita. Ilang beses na inimbita para umakyat dito, para tapang mo, di ka makapagsalita dyan. Mag-extend ako hanggang alas 4 sa'yo. Nanahimik. Diyos ko. Ang ina nyo. Anyway, Meta X go. Random things. Si Random Things pa muna pala. Random things meron kang gusto i-share. Make it short and sweet. So ate, so chinika na yan ni ay going back doon sa airport incident, chinika na yan ni Crisette nasa Facebook. Hindi ko pa nakakita. May nagsabi nga na chinika na raw ni Crisette. Na inisblock na ni Crisette the best na parang forward raw si Miguelita doon kay ateng mo, tapos sabi niya please ha, yung parang not this day devil, parang ganon. Di ba yun pwede ba? Parang pwede ba? Parang ganon so, yung sabi niya. Yun ang chinika niya. And di ba may binanggit si Polong na dinidilaan yung picture niya sa kwarto? Sino yun? Hindi mo alam, Meta. Oh my God, charot. Ano yun? Si middle child yun. Middle child middle child ni Posporo. Okay, oo. So, kasi yun siya oh my God, ang aking So, kasi yun ang mga chika-chika sa tutube na medyo mahuyang. Ano dinidila-dilaan? Hindi ko kasi naintindihan fully yung speech ni Pulong kasi nga Bisaya eh. Diba? Kasi 'di ba sabi niya ikaw BAYOT ikaw Tuyabs, ikaw Yads, may picture ako sa kwarto mo, dinidilaan mo habang pag nababanggit yung pangalan ko. Yun kasi yung parang message ni Polong. So anong ibig niya sabihin? Type siya ni ganon? Oo. Talaga? Oo. Parang may pag nanasa, ganon. Pag nanasa. Yung baklang okay. So Jay, baka may ka dyan, may input ka dyan. Exit na ako. Olivia? Kapatid ni Olivia. True. Ito yun. Naririnig yung breathing mo. Oo, yung kapatid ni Olivia Rodrigo. Yung nasa Hindi. Bex, nasa salamin. Yung detail lang. Yung isa. Yung walang salamin. Yung pinalitan ni Olivia Rodrigo sa party list. Sa party list nga. Correct. Nico, some other day umakyat ka some other day ha. Si Nico Villaflor. Some other day na lang kasi pagka umakyat ka ngayon abutin tayo ng So yun siya. Anyway, ayan. Shootang! Anyway, Jack Valino, okay na yung mic mo? Hello, Jack.
Okay ba? Naririnig ba ako? Okay na. Okay, naririnig ba ako? Naririnig ba ako? Okay na. Okay, naririnig ba ako? Naririnig ba ako? Feedback ka ng malala. MetaX, go. Ayan. Hello, can you guys hear me? Hello? Can you hear me? Teka, Jack Balino. Miss Joey, can I speak? Can you hear me? Teka, Jack Balino. Miss Joey, can I speak? Can you hear me? Teka, Jack Balino. Miss Joey, can I speak? Jack Balino, hindi ka makakapagsalita. Nagugulan ako. I-off ko muna yung audio. Jack Balino, sorry ha. Ibababa kita kasi grabe yung grabe yung feedback mo. Hindi marinig talaga. Name-mess up yung name-mess up yung audio ng lahat. Ayun. Asa na si MetaX? Ay, nawala na. Ayan, Belen, hello Ma'am Belen Luntao. Hello po. Hello po, ma'am. Ayan po. Meron po kayong gustong i-share? Nako-confuse lang po ako, ma'am, sa kung saan ba ako nabilong, sa mahirap o sa middle class. Ay, bakit naman po importante niyong malaman? Hindi, kasi hindi kasi ako kasali siyempre sa ayuda. Dahil kahit ganito ako, 58 years old na ako, na tricycle driver pa rin ako. Member pa rin ako ng TODA. Okay po. So, hindi ako lagi kasali sa ganun. Pero hindi naman ako dun eh. Umaasa sa ganun kasi masipag talaga ako. Kaya ko maghanap buhay para sa sarili ko. Kaya confuse ako. Pag taxpayer, siguro nasa middle class, ma'am, hindi naman. Kasi yung mga taxpayer naman po, wala naman po siyang kinikilalang middle class or Kasi po pag sinabi pong, meron pong standard na itinalaga na parang, middle class ka, I think kapag ka po ang kita mo sa isang buwan ay umaabot ng 75,000, 60 to 100 po yata middle class. Yun yung inaano nilang middle class. Pero ang naman po kasi dyan na Kabelen, kapag ka po, kasi sa totoong buhay naman po, tayo talaga ay ang tunay na estado natin ay nakabase doon sa ating disposable income. Ano pong ibig sabihin ko doon sa disposable income? So for example po, kunwari, ang kinikita po natin ay 20,000 buwan-buwan. 20,000 buwan-buwan pero wala kang binabayarang renta, wala kang binabayarang tubig, kuryente, hindi mo pinagkakagastusan yun dahil maaaring yung ibang member ng family mo ang gumagastos nun or maaari ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, 20,000 ang kinikita mo, pero yung 20,000 na yun ay maaari mong gastusin sa mga bagay na gusto mong pagkagastusan. Ganyan. So, ibig sabihin, maluwag-luwag ka pa rin. Okay. Ayun. 20,000 yung panggastos mo dun sa mga bagay na gusto mo. Yung iba naman, 20,000 ang kita, pero 10,000 kailangan nilang ibayad sa renta sa bahay, 5,000 para sa tubig at kuryente. So, ibig sabihin, meron silang 5,000 para gastusin sa mga bagay na gusto nilang pagkakagastusan. So, ibig sabihin, kahit dalawa po kayo na parehas na sumusweldo ng 20,000, pero kung yung gastusin nyo ay magkaiba, yun ang magdedetermina. Yun po yung, kumbaga, doon natin titingnan kung anong uri ng buhay na meron siya. Ganun. Ayun. Kagaya sa akin, wala akong gasto sa bahay. Libre lahat. May sumasagot. So, ibig sabihin po, nandun po talaga kayo sa magandang posisyon. Kasi, kumbaga, kung kayo po ay kumita, lalo na kung masipag kayo at meron kayong, kasi maganda naman po talaga ang kita sa tricycle pag masipag ka di ba? Opo. So, yun po. Ngayon, kung ikaw ay wala namang pinagkakagastusan at lalo na po kayo masipag, yung kita nyo po, pwede nyong dalhin sa kahit saang gusto ninyo. So, maganda po ang inyong sitwasyon. Kumbaga, ang problema naman po kasi nung iba, Kabelen, ay, let's say, kahit napakaganda ng trabaho nila, diba? At the end of the day, yung kita nila, ikakarampot lang yun na uuwi nila. Dahil bakit? Napakarami nilang utang, napakarami nilang pinag-aaral, yung ganon. So, kumbaga talaga po tayo nadedetermina ng, ng uri ng lifestyle na meron tayo.
Ayan. So, good for you. Mukhang meron kayong katuwang sa buhay. Kaya hindi kayo bibigatan sa gastusin. May ko-comment lang po ako doon sa ayuda na yan. No? Ako hindi din ako favor sa ayuda na yan. Kasi ang dami-dami kong nakikita na kasali sa purpose na yan. Alam mo ang ginagawa lang? Nagsusugal, ang iinom, ganun parang priority pa nila yung bisyo nila kaysa doon dapat paggagamitan ng ng importante sa bahay nila eh. Tapos yung hindi chinecheck ba mabuti nga yung mga anak ng mga member ng purpose, yung mga anak nilang iba professional na andyan pa rin sila sa listahan ng purpose na yan. Dapat taon-taon na-evaluate nila yun at anuhin yun eh. Kasi siyempre, yung iba naman, okay, ginamit naman nila sa tama yung purpose nila kasi nakapagtapos sila ng anak nila, naging professional niya. Yun dapat alisin na yun para mailipat naman doon siya. Tapos dapat talagang na-evaluate nila talaga yung mga member na yan kung yun ba talaga yung tulong ng gobyerno na ayuda na yan ginagamit sa tama. Dapat pag nakitaan ng ebidensya na hindi, dapat inaalis nila yan eh. Ayun nga kasi tinuturuan ng nila maging tamad yung tao eh. Tama po. Ang problema po, yung monitoring po kasi ng ayudahan ay napakahina. Hindi naman po talaga namomonitor kung deserve nung tumatanggap ng tumatanggap. Yun ang mali doon kasi kung sino yung malapit doon sa sandok, yun ang naililista. Kasi na-observe ko kasi ang daming mga vlogger, yung mga kumikita sa social media, kita mo, bakit ang dami nilang nakikita na mahihirap, tapos ang mga kawawa nandun sa mga liblib na lugar, bakit hindi nakikita ng mga barangay officials nila nga kung yung mga tao na yun nga dapat tulungan, bakit yung mga vlogger pa na yan, yung mga pa yan nakikita, nga hindi ba na sila kasali sa mga ganun, mas kawawa nga dapat yun ang tulungan, yung may mga kapansanan, tapos makikita mo sa social media natutulungan ng mga vlogger na yan na yung mga mababait na mga vlogger na tumutulong talaga kahit kakarampot lang ang kita nila sa social media pero sinishare pa rin nila sa mga dapat tulungan talaga ang tao. Yun ang mali sa gobyerno eh. Ay talaga nagsisisi ako. Promise kasi nung time ng eleksyon talaga anak ko, inaaway ko nga kamag-anak ko para lang ipaglaban yung tandem na yan. Ngayon wala na. Ayoko na sa presidente. Sa vice na lang ako maiiwan. Nagsisi na ako. Ayun nga po. Kaya nga po dapat tayo ay hindi mapagod tumuligsa dito sa administrasyon na to. Dahil tayo ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Kaya siya nandyan eh. Kaya ipaalala natin sa kanya na umarte siya ng tama dahil hindi yan ang pangako niya sa atin. Hindi nga. Walang pangako siyang natupad. Tama po. Wala. Wait lang po ha. Sasabihin ko lang po, ayon po sa Philippine Statistics, sa PSA, sa Philippine Statistics Agency. Ano ba ito? Opo. Ayan. Sa PSA, ayon sa PSA, ang poor daw po ay kumikita ng 9,100 pesos monthly. Ang low income daw po ay kumikita ng 9,100 to 8,200. Ang lower middle income daw po ay 18,000 to 36,400. Lower middle income class. Okay? Ang middle daw po, middle income ay 34,000 to 63,700. Ang upper middle class naman daw po ay kumikita ng 63,700 to 109,200 pesos. Ang upper class income naman daw po ay kumikita ng 109,200 pesos to 182 pesos. At ang tinatawag daw po nating mayaman, ang tinatawag daw po nating rich ay kumikita ng 182,000 pesos buwan-buwan. Ayan. So, base po dyan sa sinasabi ng PSA, ayan daw po ang income classification. Ang middle class, basically, ang middle class daw po ay between 18,200 to 109,200 pesos. Pag yun ang kita mo, nasa middle class income ka. Nasa lower pala ako, nasa 18 lang akin. Ayun.
Okay lang naman po yun kasi wala naman po kayong gastusin eh. Oo po. May sumasagot na. Ayun. Tama. Ayun. Thank you, Mama. Thank you very much po. Thank you po. Thank you sa pagpaakyat. Thank you po. Welcome po. Isasara na natin ang tindahan, guys. Opo. Thank you. Thank you. Ayan. Isasara na natin ang tindahan. Ayan. So, Mami Laika, meron kang gustong i-share? At pa-last words. Ako, last words ko lang, ayun lang, yung kanginang reaction ko dun sa sinabi ng Comelec. Bantayan natin. Kasi parang yung pag-hold nila is para gumawa ng paraan para mailusot yung mga questionable signatures. More than sa ihinto yung PI. Yun yung feel ko eh. So, bantayan natin. Ayan. Jay, meron ka pang gustong i-share dyan? Eto lang, especially sa mga kababayan ko, brace yourselves lang. Madami pa magaganap in the next few months leading to October. So October talaga natin malalaman kung hindi pa tapos yung January, dami ng ganap, madam, no? So leading up to October, guys, since nahati na yung dagat ng Sunday, leading up to that, malalaman natin kung saang side ng dagat papanig yung mga politiko dito. And eto lang, mag-ingat kayo sa PI na yan. Baka biglang gumalaw yan at umusad. And who knows, baka maaprubahan. Diba? Kasi hanggat walang resolution, kopya ng resolution na pinapalabas ng Comelec, magpapatuloy pa rin yung putang inang PI na yan. So, guys, maghanda lang kayo. And of course, yes, go ahead. And of course, hintayin natin yung magiging ultimate decision ng Vice Presidente. Will she stay? Will she stick with the status quo? Or i-formalize na niya yung breakup ng Katniel? Hintayin natin yan. Baka mangyari. Since sinimulan na din naman yung mga ganap, since nahati na din yung dagat, we'll know for sure in the months to come. So, abangan ang susunod na kabanata. Parang nabubuhay tayo sa real life sitcom na yan. Abangan ang susunod na kabanata. True, real life sitcom. Ayan. Guys, wag nating kakalimutan, no? Hindi ako magsasawang ipaalala sa lahat na kailangan nating labanan itong People's Initiative na ito na ginagawa ng Kongreso na sinusuportahan ng presidenteng ito. Okay? Ang People's Initiative po na ginagawa nila kung saan isinasabay nila ang pirmahan ng mga paayuda at kung ano-ano sa pirmahan ng petisyon. Okay? Ang People's Initiative na ito ay hindi talaga People's Initiative. Nanloloko sila ng tao. At ang layunin nila ay baguhin ang konstitusyon nang sila-sila lang ang nakakaalam kung ano at paano. Okay? Kausapin yung mga kaibigan nyo, kausapin yung mga barkada ninyo, manawagan tayo na wag nilang susuportahan itong People's Initiative na ito dahil gising na si Sas! Gising na si Sas! Ayan. Ayun. Dahil kung kailan patapos na, no? Hindi natin alam kung ano yung gusto nilang gawin dito sa ating pagbabago dito sa ating constitution. At ang grupo at ang mga tao sa House of Representatives ay mga taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Especially because they are dishonest and they are abusive to their power. So wag po nating hayaan na sila ay magtagumpay sa People's Initiative. Usapin niyo po mga kamag-anak ninyo na huwag pipirma. At kung nakapirma kayo at hindi niyo alam ang pinirmahan ninyo, ay bawiin ninyo ang pirma ninyo. Okay? Ayun po. So yun lamang, Si Sas naman nasa TikTok ako, Sas, di ka tawag dito, matutulog na tayo. Ayun. Si Sas nag-live yan, kasama si Attorney Trixie. Oo nga, tulog ako. Hindi ko naabutan yung live nila. Ayun. Anyway, so matulog na tayo dahil 3:30 na. Ayan. At maraming salamat. Next time ulit. Bye!